Samantala po, balikan po natin ang issue tungkol dito sa presyo ng langis. Meron po mga humihirit na taasan ng pasahe at ang LTFRB daw po ay bukas sa pagpapatupad ng taas pasahe sa mga pampublikong sasakyan. Sabi ni LTFRB Chairman Vicor Mendoza II, maaring desisyon nila ngayong buwan ang mga petisyon para sa taas pasahe sa mga public utility vehicle, public utility bus at saka jeep kapag umabot sa 60 pesos kada litro ang presyo ng diesel dahil sa gyera sa gitnang silangan. Sa kabilang banda naman mga kapuso, meron nagsasabi na mas dapat nating alisin ang excise tax sa produktong petrolyo. Meron po tayong batas na nagsasabing pag tumungtong na sa $80 per barrel ang presyo ng produktong petrolyo sa world market sa loob ng 3 sunod-sunod na buwan. Yun na po kaagad masususpend po yung excise tax. Pero si Presidente po ay nagsasabing gusto niya ay magkaroon ng emergency measure. Opo mga kapuso at katunayan ay inihay po ni Marikina City 2nd District Representative Biro Kimbo ang House Bill number 8257 na layong bigyan ng kapangyarihan ng Pangulo na suspindihin o bawasan ang excise tax sa mga produktong petrolyo tuwing panahon ng national o global emergency. Alin ang makakatulong sa atin? Sa punto de vista ng mga commuter mga kapuso ay makakausap po natin si Attorney Ariel Linton, Presidente ng Lawyers for Commuter Safety and Protection. Attorney Linton, magandang umaga po. Hello, Attorney. Magandang umaga po, Sir Melo. Magandang umaga sa ating mga taga-subaybay. Opo, saan kayo dito? Sa taas pasahe o sa pag-aalis ng excise tax, Attorney Linton? Para makagaan po sa ating lahat, pare-pareho, Attorney Linton. Doon po tayo sa pag-suspend ng imposition ng excise tax sa mga petroleum products. Yung pong isinampas sa Kongreso ng mga mambabatas, one of them you mentioned, Marikina Representative Miro Kimbo, ay suportado po ng Lawyers for Commuter Safety and Protection. Raramdaman po ng ating pong transport sector kung isuspende po muna ang imposition ng excise tax sa petroleum products dahil kapag yan po kasi yung excise tax, kasama na po yan pagka nagbayad kayo, pag kayo nagpakarga, nandun eh. So kapag yan mawawala, ramdam na ramdam ng ating mga kababayan. Opo. Ang pagbaba. Of course, sa kabilang panig, ang Department of Finance, no, at ibang mga economic managers ng pamahalaan, ang sinasabi naman nila, in the long term, ay maaring hindi maganda ang magiging epekto dahil mababawasan ang kita ng pamahalaan. Opo. Because taxes, sabi nila, yan dyan kumikita ang gobyerno. Pero sa amin, sa tingin po ng LCSP, sa aming pag-aaral, abay, ang nais ng ating mga kababayan ay yung makita yung immediate relief dito sa bagay na to. Opo. At napakahirap po na ika nga na alam naman natin sa kabila ng napakarami pong issue ng anomalous issues ng pagnanakaw sa pamahalaan, sa pandarambong, no? Bakit pagdating dito na ika nga, ano ba tinitipid natin? Yung nanakawin? O atin bigyan na yun ating mga kababayan ng immediate relief sa pansamantalang suspension ng ating pong excise tax sa petroleum products. Opo. Kasi kung taas pasahe nga po naman, di ang sasakripisyo yung mga pasahero po, ano? Opo. Commuter. Opo, saka of course, ayaw natin pangunahan ang wisdom po ng LTFRB board kung ano naman po ang tingin nila dahil ang LTFRB board, they will decide based on the merits of the petition na nakafile sa kanila dahil ang LTFRB ay quasi-judicial body sa mga ganyan. So, we could, hindi natin pwedeng
ipalit yung ating opinion doon. But LTFRB, magde-decide din sila based on several newspaper reports, media reports na Opo. sooner or later i-decide nila yan. Opo. So habang wala pa ho itong ganito batas para dito sa pagsuspende sa excise tax, kung ano man yung nakasalang sa LTFRB, yun, tuloy po yun, attorney? Ganun po ba yun? Opo, may tuloy yung kanilang deliberasyon Oho. ng mga petisyon. Pero ang alam ko po, natapos na rin po yung consultation, nagkaroon ng malawakang konsultasyon dyan, Opo. ang LTFRB. So we'll just have to wait. Ano yung kanilang magiging rekomendasyon sa taas pasahe. Opo. But even na meron nakapending dyan, no, ang aming pong posisyon sa LCSP, Congress has to act, no, na bigyan kaagad ng authority ang presidente, no, na isuspend yung excise tax. Kasi hindi naman, it's a really volatile situation. Opo. No? Hindi natin hawak yung mga pangyayari o maaaring mangyari sa Middle East. Opo. At kung ang tinitingnan nila ng pamahalaan, at sorry to stress this point because hindi ito kasama ng pag-aaral ng LCSP na tinitingnan ng ating mga economic managers yung sinasabi na mawawala nakita ng pamahalaan in the long run. Abay, meron po kayong ibang maaring pagkunan yan, no? Dito ba sa maititipid ng ating mga commuters o mga sa transport sectors, no? In suspending, no? Hindi naman totally alisin. Suspension lang. Oo. No? Hindi pa natin maibigay. Opo. Ang sinasabi pong mawawala daw between 131 billion pesos to 300 billion pesos annually pag tinanggal yung excise tax, attorney. Well, yung mga nawala sa atin, trillion na. No? Trillion na nawala sa atin. dahil sa corruption. At tapos pagdating dito sa maaring pakinabangan ng ating mga commuters, mga transport sector, tingnan nila yun. Let's compare. Let's do the math. Tama po. Tingnan natin kung ano yung mas malaki. Opo. At saka yung nawala dahil sa korupsyon o itong hindi naman itong mawawala dahil pakikinabangan naman ng ating mga ng taong bayan directly. No? Because they will be buying petroleum products in a very much lower price. Opo. Mahirap bang ano yun? Intindihin? Mahirap pang ibigay yun? Hindi naman nila perang, wala namang mawawalang pera sa mga ano. Kaya nga yung mga congressmen natin, mga senators, no, they have already filed dito sa tingin natin, no, and I hope they will urgently pass this. And then the president, no, kung may authority na siya, then nasa kanya yung bola, suspend it. No? Mukhang makaka ano naman to. Pansamantala lang naman yan. Opo, mukhang makakalusot naman kasi may commitment yung both houses of leadership ng House at saka ng Senado tungkol dito. Opo. At saka yan naman naka-file na as you reported at maraming version yun. I know Senator Subiri may final din yata po sa Senado. Opo. Tsaka pag yung excise tax ang tinanggal mo, attorney, ano yan maraming sektor makikinabang dyan kasi inflation ang pinag-uusapan dyan. May inflationary effect pag petrolyo ang gumalaw attorney Inton, di ba? Presyo ng pagkain, lahat ng sektor, agrikultura, kabuuan ng ekonomiya ang pinag-uusapan dito po Lahat. Hindi lang transportasyon, hindi lang mga commuter. Hindi lang po yan. Diba? Hindi lang sa transport sector. Opo. Ang sinasabi nga po ng mga nasa Department of Finance, hindi, ang makikinabang lang dyan, yung mga mayayaman. Yung 10% na yung may mga kotse daw. Hindi ko po alam kung bakit gano'n ang pananaw nila. Ang alam ko po,
yung mga nasa transport sector, it does not belong to the 10% Oo. na sinasabi nilang pinakamayayaman sa Pilipinas. Dapat daw targeted, sabi gano'n, no? Ang tulong do sa mga apektado lang ng pagtaas ng presyo ng langis. Yun ang narinig ko rin eh. Sa isang senador ko narinig yun, attorney. Sige po. Attorney Hinton, salamat po. Magandang umaga po sa inyo. Salamat po. Maraming salamat po. Attorney Ariel Hinton, President Lawyers for Commuter Safety and Protection.